Hi guys! Part 2 na tayo ng ating biyaheng Quezon Province. And today, tayo ay magpupunta sa ating second destination at sa Alibihaban Island yan. Ayan, bago tayo pumunta doon, nagpa-car wash muna si ating driver. Alam nyo naman, ayaw niya ng madumi ang sasakyan niya. So, biyahe uli kami papuntang pier, and then, after nun, dun namin iiwan yung sasakyan. And let me show you the process. Ayan, going to pier yan, papuntang Alibihaban Island. And ang always kong nire-remind sa inyo, bago kayo pumunta sa inyong mga resort or saan man kayo nag-book, always kayong magpalengke muna. Bilhin nyo na lahat ng kailangan nyo. Especially dito sa Alibihaban kasi wala kayong mabibilihan doon ng food, ng water. Kailangan may water kayong dala. Yung good for kung hanggang kailan kayo mag-stay doon. And then syempre kailangan may lutuan kayo. Especially the lutuan. Lahat kailangan kompleto kayo. Yung tipong all-in-one na lahat ng dala nyo. Nang hindi nyo na kinakailangan ng tulong ng kahit na sino. Kasi sa Alibihaban Island is wala ka talagang malulutuan. As in, sa pinuntahan namin pero doon kasi sa bandang bungad, yung usually na pinupuntahan ng mga traveler papuntang Alibihaban is may mga lokal. Doon kasi sa pinuntahan namin, which is sa likod, bandang playa, is wala talaga. As in, kami lang talaga doon. So, sobrang thankful ako na before ako nagbabalak na pumunta sa isang lugar, ay talagang inaalam ko muna kung ano yung mga dapat kong dalhin, mga reminder na dapat kong tandaan para handa ako, especially may mga kasama akong kids. So, kailangan alam nyo yun, lalo bilang mother. Kasi mahirap pumunta sa isang lugar, lalo na first time naming lahat, na hindi mo alam kung anong sitwasyon, anong dapat mong gawin, anong dapat mong dalhin. So, lagi nyong gawing mag-review, mag-search ng YouTube, TikTok, or whatsoever sa lahat ng lugar na pupuntahan ninyo. Lalo na sa mga gantong lugar na super isolated kasi it's an island. So, need mo talagang lahat alamin. So, nandito na kami sa pier nila. Dito nyo rin iiwan yung sasakyan nyo kung meron man kayong dalang sasakyan. And pumunta pala kami dito. Wala kaming booking. Kami ay walk-in lang. So, sila rin mag-o-offer sa'yo kung magugustuhan mo yung idadalihan nila sa'yo doon. Na transit or staycation. Ayan. So, yung nakuha namin ditong driver, sobrang bait. Sobrang galing bangka, bangkero, sobrang galing niya. Ayan, sobrang na-enjoy namin and super safe naman yung feeling namin sa kanya. Ayan, sobrang init dito kaya magdala kayo ng payong, ng scarf, lahat na dalhin nyo kasi super init kasi masusunog kayo. Literal, masusunog na naman ang Pancho fam dito talaga. Dito pala sa pier nila meron mga fee, like environmental fee, tas meron pa kayong babayaran doon. I think it's 150 pesos. Tapos, sa bangka naman, parang 500 pesos ang per biyahe. So, papunta, pabalik. Mas maganda kung sino yung naghatid sa inyo, siya na rin yung kausapin nyo na mag-pick up sa inyo. Alam niyo ba guys na before, ayaw ko na sasakay kami ng mga bangka kahit sa mga rides lang, na simpleng rides lang naman. Basta may tubig, tas bangka, ayaw ko talagang sumasakay kasi before, hindi ako marunong lumangoy. Hindi pa marunong lumangoy yung tatlo kong anak, si Mark lang. So, ang lagi kong nasa isip is, paano kapag tumaob yung bangka, si Mark lang yung marunong lumangoy, hindi niya naman kami kayang sagiping 4. So, talagang pine-prevent ko na wag kaming magbangka or basta activity sa water. Ayoko kasi nga,
natatakot ako. At saka bantay sarado ko sila before nung mga time na hindi pa sila marunong lumangoy. Kasi hindi rin ako marunong lumangoy, hindi ko sila masasagip. Si Papa lang nila ang marunong. Pero ngayon, kasi na marunong na silang lahat, even yung bunso ko, marunong na siyang lumangoy. Hindi na ako natatakot na magganto kasi ako na lang yung hindi marunong lumangoy sa kanila. So, tatlo silang, apat silang sasagip sa akin. Kaya, wala nang problema kasi ako na lang yung marunong lumangoy. At least sila, kaya na lang isave na yung mga sarili nila kasi marunong na silang lumangoy. Kaya before, ayaw ko talaga na sumasakay kami ng mga bangka kasi super natatakot ako kasi hindi nga ako marunong lumangoy. So, paano ko sila maliligtas? 'Di ba? So, nandito kami sa part na ng playa. So, galing na kami dun sa harap, yung sa may mga maraming lokal, which is hindi ko kada gustuhan yung vibes. Kasi gusto ko nga talaga yung tahimik, yung halos walang tao. Literal naman na walang tao dito. Oy! So, drain up lang namin yung mga gamit namin and then pumunta na kami dito sa activity na to. Ang bayad dito is 400 pesos kapag maliit. Pero kasi, walang bakanting maliit. So, dito kami napunta sa malaki. Basta kung may bakante, pupunta lang kayo and then automatic, tatawag na lang kayo dun sa number na nakalagay dun. Or kay kuya na kayo magbabayad yung yung bankero nyo. Siya din ang magdadala sa inyo dito. Ang mali lang namin is dapat pala dito na kami mismo dumiretso bago kami pumunta dun sa playa kasi another 500 pesos pala uli yun. So nagpahili kami ng 500 pesos tapos papunta uli. Ganun pala yun. Ito na-enjoy namin. Super dito yan sa gitna banda. Ayan, na-enjoy namin tong pamilya and then buti na lang talaga meron akong lutuan. Dito na kami nagluto ng aming mga food. Tapos niyaya na rin namin si kuya para kumain kasi alam din namin na hindi pa siya kumakain. Kasi nga, kasama namin siya buong araw. So, niyaya na rin namin siyang kumain. Kasama na siya sa aming food. And buti na lang, yung mga pagkain kong dala is sapat talaga para sa pagstay namin dito sa Alivihaban Island. Kasi literal na wala kaming mabibilihan doon sa lugar. Literal na wala kaming kasama. Buti na lang is may caretaker yun, yung playa. Hindi rin sila makapag-check-in kasi wala silang kuryente. Wala daw generator. So, buti na lang may tent din ako nadala. So, sa tent na lang kami tuluyan talagang natulog. Which is yun naman din yung purpose namin. Kaya kami pumunta rito para mag-tent talaga. Parang camping talaga yung vibes namin. So, lahat ng dala ko, may tubig kami. Kailangan yung tubig nyo is yung malaking galon. Yun dapat ang tubig nyo para kasya hanggang kinabukasan. After namin doon, binalik na kami sa island sa playa. Ayan, hinatid na kami ni kuya. And then after niya kami hinatid, umalis na siya. Tapos babalikan niya na lang kami tomorrow ng 1 PM para bumalik na sa pier nila. Bahay tonight. Ayan ang kanilang higaan tonight. Ayan. Nandito kami sa playa. At kami lang ang tao dito. Ayan, kami lang ang tao. So, solo namin to. Ito po ay isa sa aming mga pag-aari. Nagsiset up muna kami. Yan mga nabili ko sa Shopee and TikTok. Sa vlog ko, bilis. Sa vlog ko. Nakaload yan nun, Prince. Nakaload yan. Doon may mga room pa din sa taas. Bukas
wala kaming ibang ginawa dito sa isla kundi tignan ng dagat, bilangin ang buhangin, gawin ang dapat gawin, magkalkal sila kung anong kakalkalin nila, ipunin ang kung ano-anong maipon nilang mga shell, bato, kasi wala po ditong signal, walang kuryente, wala kang ibang gagawin kundi humanap ng gagawin. Kaya sila kung ano ginawa nila, bungkal sila ng buhangin, as in talagang wala kang internet dito, talagang wala kang cellphone, talagang purong ikaw, kayo at ang dagat. Kanya-kanya silang trip, wala silang magawa. Wala silang cellphone. Wala signal dito eh. Kanya-kanyang trip sila. Ito ba yung map? Layo na. Wala akong makita dito. Uy! Uy! Ang ganda. Flashlight. Pagkanak na tayo ng kahoy. Ayan ang aming tulugan. Dagat guys, nangitan lang at ayun, outside na rin. Ayan. And also, huwag niyong kalimutan magdala ng mga power banks, electric fan, kasi wala talagang kuryente dito. Yan, nakikita niyong ilaw na yan is solar yan, solar light. Tapos, yung ilaw naman namin is sa power bank ko naman yun sinaksak. Buti na lang meron kami mga electric fan din. Tsaka mga binili ko sa Shopee ng mga ilaw, lamp. Para talagang ready kami. Kasi tingnan nyo naman, super dilim ng paligid namin, diba?
mga bata, naghanap din kung saan yung mga kahoy. Meron naman kaming gas, yung ginagamit namin na panluto. So, yun na lang yung pinang-apoy namin. Ginamit ni Mark. Pagkatas kumain, bonfire. Mapapansin nyo ay kumigidlat-kidlat na dyan at malakas ang hangin talaga dahil yan sa paparating na bagyo. So hindi namin in-expect na parang meron atang paparating na bagyo tomorrow, or hindi ko alam kung natural lang ba yan dito na kasi usually pag dagat talaga medyo umaambon sa gabi and then medyo nagkikidlat-kidlat. So, medyo natakot sila. Ayan, at ang aming dinner ay pansit, parang tusino. Binigyan namin yung caretaker ng pansit. Tapos masarap yung pansit ni Mark. Siya ang aming cook. Siya talaga nagluluto every time na, kasi ako naman masyadong sa pagluluto. Marunong naman ako, pero hindi lang ako nagluluto. Siya lang talaga lagi nakatoka dyan sa pagluluto na yan. At syempre, pati si Bantay, may food ang din. Dami niyang food ko. Kasi masayang. Kinain niya na. Siya na lang ako. Sayang naman kasi. Dami rin natin. So, after namin kumain, nag-bonfire na kami. Ayan, gusto kasi nila mag-bonfire. So, nire-request nila yan. Kaya, nag-bonfire muna kami bago kami matulog. So, ang usapan dyan silang dalawa sa kanilang tinayong mga duyan. Ang nangyari, nagsiksikan kami dito sa tent. 5 kami, nagsiksikan kami. At natakot sila ng gabi kasi medyo malakas na ang alon kagabi. Kaya medyo natakot sila. Si Dane talaga, sobrang aga niya talaga magising. Siya talaga lagi nauna sabi magising. Either siya or si Janjan. Pero talaga, mostly siya talaga lagi nagigising. Kahit doon sa bahay, lagi talaga siyang madaling araw magising. Okay po. Nandito yung buwan. Tapos dito. Sa sunrise na. Diba? Paano yun? Paano yun? Malamig ang itim ko na. Makakatakos dyan.
dyan, tumatagin din. Yan, kami lang nandito sa isla. Baka dyan ang isla. Iwag! Umukay naman siya. Bubad na dito. Dito tayo sa Manila tayo. Dito tayo sa Aki. Patay mo na yan, Gavins. Ito, yan, may mga lights pa. Ito na, may tulog pa. Ito, matambay. Ito ang view nung natulog kami. Ayan. Sabay, sila mami. Ito lang Prince. Nandun dala. Mawasan ng mga shell. Yan. Okay. Yan. Nasa isla kami na. Walang tubig, walang wifi. Walang internet. Walang signal. Wala rin mga pagkain. Wala rin mga panluto. Wala rin higaan. Lahat na wala dito. Kami lang nagdala. Yan. Kasi ng charge dito. Kaya kailangan namin mag-charge. Buti na lang may power bank na yan. Malakas. Pumabagsak na ang talo. Kapatutuyuwalo. Gusto ko lang labanan ng aking nadarama. Magpalo-lalo tango. Video yan. Sayang mainit. Dito ako natulog. Mama, bibigas. At siya daw ang magluto ng breakfast namin today. At magsasangag din daw siya. Yung mga anak ko marunong magluto, magsaing. At hindi basta saing sila. Perfect ang saing nila. And wag nyo kalimutan bumili nitong butane. Ay super duper kailangan nyo yan. Damihan nyo na as much as you can para hindi kayo mabitin. Dahil need nyo yan talaga. And also yung mga duyan, yung mga una na pinapump. Syempre number 1 na si tent. And then yung bed. Kailangan nyo bumili niyan kapag gusto nyo ng mga camping vibes. Pwede kayong magkayak dito, parang 200 pesos ata or 250. Ayan, magdamag na nila yan ginamit. Dahil wala talaga silang magawa dito. So, nagkayak-kayak sila. Ako naman, gusto ko lang is mag-picture. So, nag-picture lang ako dyan. Sila nang bahalang magkayak dyan. Lubog na ang bangka. Super effective yun. I love it. Salamat dito. Super effective yun.
tumalon? Ba't ka tumalon? Dahil bang usapan, wala pa siya. So we need him. Wag sa mukha din, wag sa mukha. Hindi ka makakahingan pala. Natakot siya. Nung time na to, sobrang takot na talaga kami kasi sobrang lakas na ng alon and may paparating siya na bagyo. Ito yung bagyo na tumama sa Bicol and Quezon na sobrang daming na damage nila. And thankfully, bago yun dumating is nakaalis na kami at thank you kay Kuya na binalikan niya kami kahit sobrang struggle nung pagpunta niya doon sa amin. Kahit papano binalikan niya kami. Sobrang kinabahan ako kasi baka di niya na kami balikan. Kasi nga sobrang delikado na yun sa part na yun para sa maliit na bangka. Pero talagang pinuntahan niya pa rin kami although late dahil pinahupa niya daw muna kahit papano. At least binalikan niya kami kasi if hindi niya kami binalikan talagang makakastay kami doon ng ilang araw na wala na kaming food, wala na kaming tubig, wala na kaming pagkain, wala na talaga kami lahat, ubus na talaga. So dahil sa meron niyang paparating na bagyo, so high tide, so hindi namin medyo nakita yung magandang mangrove na sobrang haba ng sandbar. Hindi namin naabutan yun kasi nga yung panahon hindi na maganda. Pero kahit papano dinaan kami ni Kuya para makita pa din. Kahit papano meron naman nga, so nga lang maliit nga lang. Yung mga ibang part hindi na namin napuntahan kasi nga mataas na yung tubig, hindi na siya sandbar. So kahit papano nakita namin, nag-drone shot na lang din kami. And saglit lang kami and then umuwi na kami kasi hindi na naman namin siya totally ma-enjoy kasi nga high tide na siya at saka medyo sumasama na yung panahon. So we decided na umuwi na talaga. Video. Dali, habang wala pang tao. And ito na, pauwi na kami. Papunta na kami sa pier. Ayan, nakikita niyo ba yan? Diyan kami nag-park ng van. Ayan, medyo yung alon is medyo malikot na. Pero buti na lang at pauwi na kami. And we're here. Super safe. Thank you talaga sa aming bangkero. Napakabait. Super thank you talaga sa kanya, Kuya. Bye-bye, Kuya, sa aming pagbabalik. If ever na babalik man kami. Pero parang hindi na kami babalik. Thank you sa'yo dahil iningatan mo ang aming mga buhay. Ayan, kami ay pupunta na sa aming van. Wala pa kaming ligo. Kaya tingnan yung mga itsura namin ganyan. Kasi wala naman dang tubig doon sa resort. So, dito na kami maliligo. Meron naman ditong liguan. Magbabayad ka lang. At ang layo pa ng biyabiyahin namin. So, dito kayo magbabayad. Nasa labas lang to ng pier. Sobrang lapit lang. Paglabas nyo, liliko lang kayo nandun na agad. Ano bang Ayan. ganito?
And habang pauwi kami, naghanap na kami ng spot na pwede naming pagpwestohan kumain. Bumili na lang kami sa palengke ng chicken, and then meron pa naman kaming rice. So, humanap na lang kami ng pwesto namin, at ayan ang aming nahanap. Ayan, dyan kami nag-lunch. Tapos may water doon kami, kaya no worries. Tsaka ayan, yung chicken ang aming kinain, pinagsaluhan. At ayan ang aming experience at biyaheng Alibihaban Island. So sana marami kayong naging idea before kayo pumunta doon. So medyo nag-enjoy naman kami, pero sa uulit, hindi talaga kami uulit. Personally ako, hindi talaga. Tsaka tinanong ko rin yung mga kids ko and yung asawa ko, ayaw din nilang bumalik na din doon. At the experience na lang namin talaga sa aming mga biyahe. So makikita nyo na umuulan na, pasalubong na yung bagyo niyaan. Buti na lang talaga ay pauwi na kami. Kinabukasan, yan yung nasalanta ang Bicol and Quezon province ng bagyo. So sobra talagang thankful kasi nakauwi kami ng ligtas. And sana nagustuhan nyo ang aming part 2 ng aming Quezon Province travel. So, pa-subscribe and like na lang po ng aming video. And see you sa aming next biyahe kasama ang Pancho Fam. Bye!